Ito pong usapin ng paggamit ko ng droga na itong si Marcos Jr. ay talagang lalong kumakalat, lalong pinag-uusapan sa social media. Ang sabi nung isang um, supporter ni Marcos Jr., ang sabi niya dito, saan daw ang mas malala? Okay, ito yun Saan daw ang mas malala? Yung paggamit ng droga or yung pagpatay sa mga drug users? Ayan, sino ba yung pumatay? Nagpapatay sa napakaraming kuno na drug users na karamihan doon ay mukhang napagkamalan lang. Mukhang hindi naman talaga dumaan sa due process. Kaya ayun, naging biktima ng drug on war na yan. Alright, sabi niya dito, DDS trolls are on overdrive accusing the president of being allegedly a drug user. Okay. Kahit kasi yung mga dating personalidad, dating malalaking vlogger na supporter ni BBM, ganito rin naman ang sinasabi. Yung isa nga doon, talamak talaga yung pagtawag na kuno nga ay madalas gumamit ng pulburon nga itong mga nasa Malacanang. So, sila rin, yung mga dati talaga na vlogger, okay, na sumusuporta kay Marcos Jr., ang unang naglabas ng mga ganitong issue. Okay? Sabi dito, so what are they going to do? Wage the political equivalent of a tukhang and instigate a destabilization or a coup? Okay. Saan daw ang pinaka or mas worse or worse? Using drugs or killing the drug users? Yun nga yun. Yung una ko pong binanggit. 'Di ba? So nakikita nyo, sila yung naglalabasan ng kanilang baho. Ang pinupunto ngayon netong mga supporters ni Marcos Jr. na nasa social media, abay mas malala yung pagpatay sa mga inosenteng kababayan natin na napaghinalaan ng mga drug users. Drug users lang. Dahil sa tingin ko, wala namang tinarget na mga drug lords. Okay? Siguro meron, pero yun nga, kakompetensya daw yung tinarget na kung sino man. Which former President Duterte has inspired, okay, and enabled, even tolerated. So si President Duterte daw yung nag-inspire sa mga kapulisan para nga maging aktibo doon sa drug on war na kanyang idineklara. Inspired and enabled at tinolerate yung napakaraming patayan na nangyari. Well, you can certainly argue for the legalization of drug use as done in other countries. My point, di ba? Pero dito sa kanyang statement na to, dito sa kanyang pahayag na ito, mukhang aminado at alam niya rin na talagang gumagamit nga ng ipinagbabawal na gamot ang nasa Malacanang ngayon. Yun lang kasi ang kanyang pagdepensa ay kakaiba. Mas lalo niyang idiniin na mas malala kuno yung ginawa ng dating presidente na si Duterte. Parehong may point. Ibig sabihin, parehong ligwak.